akala ko na kapag, for example, ma-offload ka ngayon and then binigyan ka ng papel and then nakalagay doon yung kailangan mong i-provide the next na mag-flight ka, ay hindi na sila maghahanap ng kung ano-ano. Kasi yun naman yung nangyari sa akin eh. Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So meron na naman po tayong hindi magandang balita. Meron na naman pong kababayan natin na nag-viral dahil nga na-offload po siya sa Philippine Immigration. So, ganito po yung story niya. Ang purpose po ng travel niya ay mag-tourist sa Taiwan and then sponsored po siya ng pinsan niya. So, bali 2 beses po siyang na-offload. So, sa first offload niya, hinanapan po siya ng physical na picture nilang dalawa na magkasama ng pinsan niya. So, nag-flight ulit siya, dala niya yung picture, yung physical picture na magkasama sila ng sponsor niya. And then, ang nangyari po ay na-offload po ulit siya dahil hinanapan na naman po siya ng 10 birth certificate ng mga ninuno to prove na talagang magpinsan sila kasi medyo malayo na sila na magpinsan. Hindi sila first cousin, I think. Medyo malayo na. So, yun yung hinanap ng immigration officer. 10 birth certificate ng mga ninuno. Kung saan yung mga ninuno na yun ay hindi na nag-exist. Akala ko na kapag, for example, ma-offload ka ngayon and then binigyan ka ng papel, and then nakalagay doon yung kailangan mong i-provide the next na mag-flight ka, ay hindi na sila maghahanap ng kung ano-ano. Kasi yun naman yung nangyari sa akin eh. In my experience, nung na-offload po ako na dahil nga hinanapan ako ng CFO certificate and for tourist din yung purpose ng travel ko noon and to meet my foreign partner. So, na-offload ako first and then ayun nga nakalagay sa slip na binigay ng immigration officer ay kailangan kong mag-comply ng CFO, Guidance and Counseling Certificate. So, kinumply ko naman siya noon, nag-flight ulit ako and okay naman na. Wala naman na silang hinanap pa na 10 birth certificate. Nakaalis naman ako noon dahil nga na-comply ko yung hinanap nila na CFO certificate. So, medyo ano ako ngayon sa balita, medyo naguluhan ako. Bakit ganun? Na-comply naman niya yung first na hinanap sa kanya, nung first offload niya. So, bakit may hinanap pa sila na ganun? 10 birth certificate. So, meaning, kapag for example, na-comply na yung 10 birth certificate, wala pa ring assurance na makakalis siya. Posible pa rin na meron silang hahanapin. Parang ganun yung mangyayari. And sabi ng spokesperson ng Bureau of Immigration na iniimbestigahan na nila kung ano ba talaga yung story ng pag-interview sa kanya. Parang ano ba yung flow. Kasi hindi naman daw yun talaga normal na ganun yung mga hahanapin na documents. Ewan ko ba, yung masasabi ko yung mga immigration officer, minsan, ay parang, ewan ko ba, wala akong masabi na talaga. Sana talaga ay ma-actionan yun siya. Kasi, 2 beses siyang na-offload na 2 ticket yung nasayang. Sabi din ng spokesperson na ang hinihigpitan lang talaga nila ay yung mga may makikita silang red flags. So, yung affidavit of support and guarantee, for example, nag-provide ang sponsor nun, hindi pa rin po talaga 100% na mag-guarantee na makaalis kayo. So, kailangan kung sponsored po yung travel natin, magdala po talaga tayo ng proof of relationship nyo sa sponsor. Ayun nga, pictures nyo together kung meron, chat conversation, emails, mga ganun. And then, of course, invitation letter. Yung common red flag po talaga sa immigration ay kapag sponsored yung travel natin and then wala tayong
strong ties sa Pilipinas. Yung strong ties po, yun po yung proof natin na meron tayong babalikan sa Pilipinas. Yun yung reason na hindi tayo mag-overstay sa ibang bansa dahil nga meron tayong kailangang balikan sa Pilipinas. So yun po talaga yung kailangan ng Philippine immigration sa mga magta-travel kapag short stay yung purpose ng travel. For example, visit or tourist. Kaya naman kapag i-declare mo na meron kang sponsor, posible na dadaan ka sa secondary inspection. And doon sa secondary inspection, ayun nga na-mention ko na to sa old video ko na kapag dadaan tayo sa secondary inspection, doon po sila maghahanap ng kung ano-anong mga dokumento na para masatisfied sila. And kapag hindi sila masatisfied, of course, ma-offload ka talaga. Kapag hindi mo na ipakita yung mga hinahanap nilang documents. So, meron po akong tips para sa mga gustong mag-tourist sa ibang bansa, lalo na kapag first time mag-travel and lalo na kapag sponsored yung travel. So, I suggest po na wag nyo masyadong habaan yung travel nyo. And mga 1 week, 2 weeks, ganun, wag nyo abutin ng mga 1 month or 2 months kasi medyo mag-aalangan or parang iisipin ng immigration na bakit ang tagal mo naman doon kung magtuturist lang, di ba? Kung gusto mo lang mag-tour, bakit sobrang tagal naman? Kahit pa sabihin natin na wala silang pakialam kung gaano tayo katagal doon, pero kasi, ayun nga, ina-avoid talaga nila yung mag-overstay sa ibang bansa, magtrabaho na kahit tourist yung visa na hawak, which is hindi siya pwede. And ayun nga, yung mga human trafficking, yun talaga yung iniiwasan nila. Kaya naman, kahit ano pa yung sabihin natin na sponsored naman, ganito, ganito. So, magdedepende pa rin po talaga sa immigration officer kung makita nila sa iyo na talagang nagsasabi ka ng totoo. And also kapag makita nila na hindi ka mabivictim ng human trafficking. And then mag-provide po tayo ng travel itinerary. Yung list ng mga activities na gagawin natin to prove na talagang magtutour lang tayo doon. Meron tayong mga nakaplanong activities na gagawin doon sa ibang bansa. So, isa po yun sa supporting documents na pwede nating ipakita sa Philippine Immigration to prove na nagsasabi talaga tayo ng totoo na magtutour lang tayo. So, lalo na sa mga first time mag-travel, for example, sabihin nyo na 1 week lang kayo sa ibang bansa, make sure na uuwi po talaga kayo sa Pilipinas. Kasi posible na makikita yun ng immigration the next time na mag-flight kayo. For example, makita nila na, for example, nasa Hong Kong ka nag-travel and then bigla kang nag-travel to Dubai. And then nagtrabaho ka sa Dubai. So, the next time po na, for example, uuwi ka ng Pilipinas at gusto mong mag-travel ulit, posibleng wala nang mawawalan ng trust or tiwala yung immigration officer sa'yo. Makikita nila, uy, galing ka sa Hong Kong tapos bigla kang nag-Dubai and then nagtrabaho ka doon, baka naman gagawin mo ulit. So parang ganun yung iisipin nila. So mahihirapan kang ibalik yung tiwala ng immigration sa'yo para makapag-travel ulit. So, wag po talaga tayong mag-overstay. Kailangan mas maganda po na meron tayong magandang record sa travel history natin para the next time na mag-flight tayo, hindi tayo magiging red flag sa Philippine Immigration. Sana ay wala nang ma-offload na the same reason dun sa nag-viral na hinanapan ng 10 birth certificate. Kasi sobrang nakakatrauma po talaga yung ma-offload ka at the same time, doble-doble yung gastos, masasayang yung nagastos. And ayun nga, sabi ng spokesperson na pwede naman daw magreklamo. Pwede daw tayong maghain ng reklamo kung sa tingin natin ay parang hindi na siya normal yung
mga tinatanong sa atin. Pero ang problema, maa-actionan ba yung mga reklamo? Kasi ang dami na pong nag-viral na mga na-offload. Pero wala namang, parang walang changes sa Philippine immigration. Ganun pa rin. So kung meron po kayong questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. Thank you for watching. Bye-bye!